Kailan ba dapat bumitaw sa isang relasyon? Sa video na ito, bigyan kita ng 10 magagandang advice. Paalala lang, ito ay isang advice lamang. Nasa sayo pa rin ang desisyon kung kaya mo pang ipagpatuloy ang relasyon nyo. At sana, kung sa tingin mo may kabuluhan itong maging payo ko sa iyo, huwag mo sanang kalimutan na mag-like at mag-share sa video natin para makatulong din tayo sa iba at makatulong ka rin sa akin. At bago kumpisahan ang payo ko sa iyo, nais ko munang sabihin na ang tamang oras para bumitaw sa isang relasyon ay kapag ikaw na lang ang lumalaban ito. Ikaw na lang ang nagbibigay oras, pagmamahal at sakripisyo. Ngunit hindi ito sinusuklian ng respeto, katapatan at pagmamahal. Ang pagbitaw ay hindi ibig sabihin na sumuko ka na. Minsan ito ay tanda ng pagmamahal sa sarili. Kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, ginagamit lamang kapag may kailangan, pinabayaan o hindi na pinapahalagahan, maaaring panahon na para piliin mo ang sarili mong kapayapaan. Tandaan mo na mas mabuting malungkot na lang dahil nagbitaw ka sa relasyon nyo kaysa habang buhay na nasasaktan sa relasyong ikaw na lang ang nagpapahalaga. Kaya naman, narito na ang maging payo ko sa iyo. Una, bumitaw ka na kung wala na siyang respeto sa iyo. Kapag palagi ka na lang minamaliit, sinisigawan, o hindi na nirerespeto ang damdamin mo, ano pa ba ang dahilan kung ganito na ang trato niya sa iyo? Pangalawa, bumitaw ka na kung ang tingin mo ay ginagamit ka lang niya. Kung naalala ka lang kapag may kailangan siya, ngunit wala siyang oras para sa iyo kapag ikaw naman ang nangangailangan. Pangatlo, bumitaw ka na kung puro sakit na lang ang nararamdaman mo. Oo, hindi perpekto ang isang relasyon, pero hindi rin dapat na araw-araw ka na lang umiiyak at nasasaktan. Pang-apat, bumitaw ka na kung paulit-ulit na lang ang pagsisinungaling. Mahirap mabuo ang tiwala kapag paulit-ulit itong sinisira. Halimbawa, nasabi niya sa iyo na magbabago na ako, pero hindi pa rin niya ito ginagawa. Ang mangyayari, paulit-ulit na lang ang ikot ng buhay niyo at ang relasyon niyo. Kumbaga, wala nang magandang direksyon ang relasyon niyo. Kapag ganito na ang sitwasyon, paano pa kayo makagawa ng magagandang plano para sa kinabukasan nyo? Panglima, bumitaw ka na kung may pagtataksil at walang pagsisisi. Ang pagkakamali ay maaaring may tama, pero kung inulit-ulit pa rin at walang pagbabago, malaking babala ito na mahahantong pa rin kayo sa paghihiwalayan. So, ganun din, di ba? Tiniis mo yung isang mahirap na sitwasyon sa relasyon nyo nang napakatagal tapos ang ending nyo hiwalayan pa rin. Nagsasayang ka lang ng panahon. Pang-anim, bumitaw ka na kung ikaw na lang ang nag-i-effort sa relasyon nyo. Ang relasyon ay dapat pinagtutulungan ng dalawang tao. Dahil kung hindi ito magawa, useless lang ang relasyon na ito. Dahil sa isang relasyon, dito nabubuo ang mga bagay o usapin na magbibigay ginhawa sa inyo pagdating ng araw. Paano na kung ikaw lang ang gumagawa nito? Maliban sa mahirapan ka, may posibilidad pa na hindi ka rin magtatagumpay, di ba? Kaya dapat may pagtutulungan sa bawat panig. Ang pagito, bumitaw ka na kung nawawala na ang iyong self-respect. Huwag hayaang mawala ang iyong dignidad para lamang mapanatili ang isang relasyon. Huwag mong hayaan na maubos ka na, mauubos pati ang oras mo. Sayang, maikli lang ang buhay. Pangwalo, bumitaw ka na kung pinipigilan ka niyang lumago bilang tao. Ang tunay na pagmamahal ay sumusuporta sa inyong mga pangarap at pagunlad. Pero kung siya ang dahilan para hindi mo maabot ang mga ito, mag-isip-isip ka na. Baka sa huli, pagsisihan mo ito. Pangsiyam, bumitaw ka na kung malinaw na hindi ka nakasama sa kanyang plano. Kapag wala nang interes na bumuo ng kinabukasan, kasama ka. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ikaw ang taong kasama sa pinapangarap niya. Maaring opsyon ka lang. Oo, masakit ang salitang opsyon. Pero dapat mo itong maramdaman, baka sakaling matauhan ka para di naman ito sa sarili mo. Pang-10, bumitaw ka na kung ilang bisis mo nang sinubukang ayusin ang relasyon nyo, pero ganun pa rin, walang pagbabago. Hindi sapat ang pagmamahal kung isang tao lang ang gustong iligtas ang relasyon nyo. Ulitin ko lang, ang pagbitaw ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay paraan ng pagpili sa sarili mong kapayapaan at halaga.